panumbalik ng luntiang kabundukan. This is actually not only saving the world, kundi saving our future kids, mga apo po, mga anak-anak po natin. Bayanihan sa pagsagip ng kalikasan. Kapag katumubo ang puno, we will have enough oxygen, we will have enough trees to sequester carbon dioxide in the air. 10,000 seedlings pinagtulungang itinanim ng mahigit 1,000 nakiisa sa broadcast treeing. Makibigan, narito po tayo ngayon sa lalawigan po ng Rizal, rito po sa Wind Farm. Sabayan po ito ng Pililla para isang tuparan po ang ika-7 taon na broadcast tree. Ito po itaw ng tree planting ng Kasangya Mo ang Langit. Ano po yung layunin po nitong broadcast tree na taon-taon yung isinasagawa? Ang broadcasting ay isang advocacy ng KBP para makatulong tayo sa mitigation ng climate change. No? Alam naman natin ang isang dahilan ng pag-init ng panahon ay yung carbon monoxide. At ang mga puno ay isang paraan na nag-absorb ng carbon monoxide. So the more trees na meron tayo sa ating kalikasan, mas namimitigate yung carbon monoxide proliferation na nakakasira ng ating environment. Gaano po karami ang mga participants po ang nag-attend po sa araw ng ngayon? Siguro ngayon, umigit kumulang mga 400 to 500 participants. Kasama na yung mga miyembro ng KBP, yung mga estudyante galing sa Poveda, yung mga kasamahan natin sa PNP at sa military. Ang ating broadcasting project ng KBP ay ginaganap sa buong Pilipinas. Kasama natin ngayong araw na to yung ating more than 30 different chapters sa buong Pilipinas. No? So, lahat ng mga broadcasters nakasabi ng KBP ngayon, nakikisama sa pagtatanim natin ng mga punla para mapaganda ang ating kalikasan sa buong Pilipinas. Sa Metro Manila, ang seedlings na dala-dala natin ay 5,000. Ang target natin every year, buong Pilipinas, ay mga 150 to 200,000 seedlings. So, since we started, more than 1 million seedlings ang naipunla natin since we started 7 years ago. Dito po tayo sa araw. Dito, banda dito. Ayon pa sa ating kasagyang si June, ang taon ng broadcasting nito ay bukas sa lahat ng mga may puso para sa kalikasan. Open po ba itong activity na ito para sa lahat? Yes, actually open to at nag-run tayo ng mga plugs natin all over the Philippines na inaanyahan natin ang ating mga kababayan na makisali sa atin. So hindi, as I said earlier, hindi lang dito sa Metro Manila, but sa buong Pilipinas. So in other areas, hindi lang mga miyembro ng KBP, as you can see here, hindi lang KBP, meron tayong from the academe, from the government, meron tayong mga NGOs, yung mga Rotary at saka mga JCs. So nakakasama natin yon sa ating pag-imbita sa kanila, lumalaki at lumalaki yung ating mga kasamahan na nag-broadcasting every year. Kaya may dala akong knife para para libre, hindi masira yung soil. Ayon kay Gaudencio de la Cruz ng Regional Public Affairs Office ng Calabar Zone, malaki ang may tutulong ng pagtatanim nito ng puno para sa kalikasan at pati na rin sa ating kalusugan. Sino naman po yung mga magbe-benefit nito pong tree planting event na ito? In the main, tayong lahat. Kasi kapag katumubo ang puno, we will have enough oxygen, we will have enough trees to sequester carbon dioxide in the air. We are on top of Pililla, a school place, it will be cooler because of the trees. Yung part kasi ng National Greening Program is yung ma-reforest ulit yung puno. So kung mapapansin nyo naman, hindi naman masyadong reforested yung area. This is public land naman, although owned and managed by the regional, by the provincial government of Rizal, pwedeng pataniman. Problema kasi dun sa ibang mga areas, private land, hindi namin pataniman dahil siyempre private land yun. Ang programa natin is to
regreen, rehabilitate denuded public lands. Kasangga natin sa broadcasting ang Department of Environment and Natural Resources o DNR ng Rizal. Yung mga itinanim nating mga puno kasi ngayon ay ang ni-recommend namin kasi ay mga indigenous forest trees. Yun ay seedling ng mabolo or kamagong. Kamagong yung puno, maroon yung kulay niya about the size of a baseball. Mas malaki sa tennis tennis ball. No? Nasa aking likuran ang daang-daang volunteers na nagkakaisa para sa iisang layunin, ang magtanim ng punla para sa mga susunod pang henerasyon. Sweet fruit. Gano'ng kabata pa lang po ito? Itinuro sa amin ni Herbert Nasino, ang forester ng DNR. Kaya may dala akong knife para mas para libre, hindi masira yung soil. Okay, saka yung roots. Roots, hindi ma-disturb. So buo pa na matatanggal. Ano to? Yeah. Anong klaseng seedling? Pampito, kung kamago. Pero yung panya, pag nasa urban, mabolo. Okay. Mabolo. Oh, pero malaki puno Edible. ito. Edible yung kanyang Fruits. At herbal pa. Marami ang gagawin. Wood niya is kamagong, that's hardwood. Premium species ng wood yan. So yung puno niya, yung puno ay hardwood, premium species. Yung bunga niya mabolo is a very Herbal. sweet fruit. Gano'ng kabata pa lang po ito? Gano'n. Ito. 3 months. Bago siya, 3 months na. ilang years? Mga 3 years lang yan. 3 Mga months. 7 years yan. Mamumukha. 7 years yan. Bukod sa kamagong, nakapagtanim din ng mga puno ng nara at mahogani. Ikinuwento rin sa amin ni Ginoong Nasino kung paano nagsimula ang taunang broadcast treeing. Sir, pakikwento po sa amin kung paano nabuo yung partnership ng DNR at KBP para po maisa katuparan ito pong broadcast treeing. Una po sa lahat, nagkaroon ng Executive Order number 26 ng ating President of the Philippines na other than Benigno Aquino. Parang dinownload niya sa national and local government, including the PNP, Philippine Army, and National Defense, at saka yung mga interesadong mga private sectors. This is actually not only saving the world, kundi saving our future kids, mga apo po, mga anak-anak po natin. Parte ng programa ang pag-monitor sa maayos na pagtubo ng mga punlang itinanim sa bawat broadcast treeing. Kamusta na po yung mga nakaraang mga activities na inyo pong naisa katuparan? Last year, yung ating tree plant San Isidro, actually po, kasi malapit lang po dun sa area namin ng extension nursery doon sa ano side. Almost 100% yung ating tinamnan last year sa Baybag. Doon po sa part ng Tanay, doon sa may parting Santo Niño, San Andres, and Tinucan, may mga area din po kayo doon na tinamnan. So, yun po ay maganda lang din po ang survival rate. Binabantayan po ng aming mga POs, kung tawagin, sila yung mga people's organization, including the barangay at saka po yung mga local government din doon sa Tanay. Pinupuntahan nila para ma-maintain yung area. Itong ating problema about climate change is something na talagang napaka-importante. Marami sa ating mga mamamayan ay hindi inaantala itong effect ng climate change. But alam natin na unang-una, isa lang ang ating mundo. We have another option actually. There's only one Earth, no? Kumbaga, isa lang ang bahay natin. At kung hindi masosolve yung problema ng effect ng climate change, the future generation is something unimaginable, no? So, ang effects niyan, we've seen over the past years na ang effect ng climate change, the weather patterns have been more extreme. Tayo makitulong sa pangangalaga ng ating environment sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan, no? Isa na yung ating pagtatanim ng puno. Sa patuloy na pagkakaubo sa mga puno sa kabundukan, matitinding pagbaha ang ating nararanasan.
Kaya naman napakahalagang mamulat tayo sa wastong pangangalaga sa ating kalikasan. Hindi lamang para sa ating sariling kapakanan, kundi upang ang susunod na henerasyon ay meron ding abutin. Sana po naibigyan niyo ang isang espesyal na pagtatanghal ng ating palatuntunan. Nakapaghatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli, sa ngalan pa rin po ni Rayson Langit, ito po si Paring Ray. At ako naman si JR Langit. Laging tandaan, Sa lumang laban, kasangga mo ang langit.